Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sinabi ni Heobong na 2 oras at kalahati na ang nakakalipas, ay ang Orthodox Murim Alliance at ang mga martial artist ng Northern Sea Ice Palace, ay kanina pa umalis patungo sa underground, at ang mga ito ay nagtungo upang kuhanin ang Dragon's Trutal Essence Core. Sa malaking butas na gawa ng malakas na pag-atake ng ating bida, ay sa loob nito, ay nagmamadaling pumapasok ang mga miyembro ng Murim Alliance patungo sa kinaroroonan ng Essence Core ng Dragon Turtle. Masayang napapasabi ang isa na hindi ito makapaniwala na magtutungo sila sa underground na ito upang alisan ng ulo ang halimaw na iyon. Na agad naman na nagsalita ang General Strategist na kung sakaling wasakin nila ang Essence Core ng halimaw, ay nakakasigurado siya na ang buong Northern Sea Ice Palace at ang demonic cult leader ay labis na magagalit, na sinagot naman ito at sinabi na kahit na pinaslang ito ni Qian Yuhun, ay mas mainam na hindi niya mapasakamay ang bagay na iyon. Nang bigla naman silang napahinto dahil sa may kung ano silang nakita sa kanilang harapan, at ito ay isang malaking tipak ng yelo na humaharang sa lagusan, kaya naman sa isip ng Moyong clan leader na ito ay ang Ice White Divine Arts ng Northern Sea Ice Palace, at mukhang nais ng mga ito na pahintuan sila sa pagsunod sa mga ito, na ang ibig sabihin lamang ay ang tunay na katawan ng Dragon Turtle ay nasa lugar na ito. Kaya naman ay agad niyang inatake ang malaking tipak ng yelo na humaharang sa lagusan, at habang ginagawa ito ay masaya naman siyang napapasabi na hindi niya hahayaan na makuha nila ng basta na lamang ang Essence Core ng halimaw na iyon. Nang bigla naman na nanlaki ang mata nito, dahil sa nakita niyang wala na dito ang katawan ng halimaw, kaya naman ay napatanong siya na kung bakit ang halimaw na iyon ay inalis ang ibang mga ulo nito sa kanyang katawan. Dahil dito ay nagtanong naman siya na kung nasaan na ang katawan ng Dragon Turtle at ang Essence Core nito, na agad naman na sinagot ng tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace na sa tingin niya ay wala na ito dito, dahil ang halimaw na iyon ay nagawang alisin ang kanyang mga ulo at tumakas. Hindi naman makapaniwala dito ang Moyong clan leader, kaya naman ay sinabi ng tumatayong Palace Master na maging siya ay nagulat din, at hindi niya naisip na buhay pa pala ito matapos na makatanggap ng ganun kalakas na pag-atake sa demonic cult leader, nang bigla naman siyang tinanong ng General Strategist na paano naman sila maniniwala sa kanyang sinasabi na hindi nila tinatago ang labi ng Dragon Turtle upang subukan na angkinin ang Essence Core nito. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa malakas na pagyanig sa paligid, kaya naman ay napatanong ang Moyong clan leader na kung ano ang bagay na ito, na sinagot naman ng tumatayong Palace Master na ito ay kagagawa ng Dragon Turtle, matapos ay may itinuro ito sa di kalayuan. Sabi nito na ang nakikita nila ay ang mga bakas ng pagtakas nito, at maaari nilang sundan iyon kung wala silang tiwala sa kanyang mga sinabi sa mga ito. Matapos na makumpirma ito ng Moyong clan leader, ay napatanong naman ang General Strategist na kung bakit hindi nila sinundan ang mga bakas nito, na agad naman na sinagot ng First Elder ng Northern Sea Ice Palace at sinabi na ang Dragon Turtle ay kasalukuyang patungo sa malaking lawa sa likod ng Ice Palace, at kapag nagpatuloy pa sila sa pagsunod dito, ay maaaring mapuno ng tubig ang lagusan na ito at maaaring mamatay silang lahat. Dahil dito ay napasabi naman ng Moyong clan leader na kung ganun ay ang Essence Core ay wala na malungkot naman na sinang-ayunan ng tumatayong Palace Master. Nang bigla naman na tinanong siya ng isa nitong tagasunod kung talaga ba nahahayaan na lamang nitong mawala sa kanyang mga kamay ang Essence Core ng halimaw na iyon, dahil ang Dragon Turtle ay labis na napinsala at ito ay kasalukuyang tumatakas, kaya naman ay kung hindi nito hahabulin iyon at papaslangan ay pagsisisihan niya ang bagay na ito ng habang buhay, at hindi na nila pa makakaya ang umatras sa pagkakataong ito. Galit naman siyang tinanong ng First Elder ng Northern Sea Ice Palace na kung hindi ba nito narinig ang kanyang sinabi, na kapag ang Dragon Turtle ay may gawin na kahit ano, ay maaaring mapuno ang lagusan na ito ng tubig na maaari nilang ikalunod lahat. Nagalit din itong sinagot na kung sa papaano nilang magagawa na mapaslang ang Dragon Turtle kung hindi nila nais na sumugal sa pagkakataong ito. Sabi pa niya na kapag natalo sila ngayon at magawang lumitaw muli ng halimaw na iyon sa hinaharap, ay sa papaano pa nila magagawang mapahinto ang isang iyon. Sa isip naman ng tumatayong Palace Master na ang Dragon Turtle ay paniguradong maghihiganti sa kanila, at kung nais nito ng kalayaan, ay hindi lamang ito basta na lamang natatakas,
at hindi na niya alam kung ano ang magiging desisyon sa pagkakataong ito. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa paglakas ng mga pagyanig sa lugar. Kaya naman ay nagpadala na ng sound telepathy ang General Strategist sa Moyong Clan Leader at sinabi na kailangan na nilang umatras ngayon, dahil kung ang Dragon Turtle na iyon ay talagang buhay pa at patungo sa malaking lawa, ay walang kahit na sino ang magagawang makakuha ng essence core nito. Sinang-ayunan naman iyon ng Moyong Clan Leader at sinabi na basta hindi ito mapasa kamay ng Demon Lord ay magiging maayos pa ang lahat. Nang bigla naman na may nagmamadaling dumating at tinatawag ang tumatayong Palace Master, sabi nito na mayroon silang malaking problema, kaya naman ay agad niyang tinanong kung anong lagay ng mga mandirigma na nagpo-protekta sa seal. Hinihingal naman itong sumagot at sinabi na ang mga tauhan nila na nagpo-protekta sa seal ay patay na lahat. Sa nangyari ay labis naman na ikinagulat ito ng tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Kaya naman ay sinabihan niya ito na ipaliwanag niya kung papaanong nangyari ang bagay na iyon. Sabi nito na noong nagtungo sila kung nasaan ang Ice Stone, ay ang lahat ng mga array specialist na mayroon sila ay nagawang tambangan ng ibang organisasyon. Sabi nito na sa tingin niya ay napakadaming salarin ang may gawa ng pagpaslang dahil sa mga bakas na naiwan ng mga ito. Galit naman na napasabi sa kanyang sarili ang tumatayong Palace Master na mukhang habang ang lahat ay abala sa pakikipaglaban sa halimaw na iyon, ay sinasagawa na din nila ang pag-ambush sa kanyang mga tauhan. Kaya naman ay agad niyang tinanong kung nasaan na ang mga ito. At kung nagawa ba nilang sundan sila, na sinagot naman ito na mukhang ang mga salarin ay gumawa ng malaking butas pa ilalim sa Ice Stone at nagpatungo pa sa pinakamalalim na bahagi nito, at ang Frost Sword Squad leader nila ay kasalukuyan na sinusundan sila. Napahinto naman dito ang General Strategist, at napasabi na ang ibig sabihin lamang nito, ay ang mga salarin sa palihim na pagsalakay ay patungo din sa lugar na kanilang kinaroroonan. Nang napahinto naman ang isa nitong kasamahan, dahil sa may kung ano siyang nakitang papalapit sa di kalayuan, nang malapit na, ay agad naman na naramdaman ito ng Moyong Clan Leader, upang sabihan niya ang lahat na yumuko, ngunit huli na para sa iba dahil sa tinamaan na ang mga ito ng mga pag-atake mula sa di kalayuan. Matapos ng biglaang pag-atake ay agad naman na kinamusta nito ang General Strategist, na nagpasalamat naman sa kanyang ginawang pagliligtas. Sa nakitang ito naman ng tumatayong Palace Master ay napasabi na lamang ito na ang mga iyon ay isang projectile blade aura, at ang mga may kakayahan lamang na makagawa ng ganung bagay ay ang mga kung sino na nasa evolutionary realm, kaya naman ay napapatanong siya na kung sino naman kaya ang may gawa nito. Sa madilim na parte naman ng lagusan ay may mga lumalabas na mga kung sino, upang mapasabi ang Moyong Clan Leader na ang mga maskara nito. Naaalala niya na nabanggit ng representante ng Northern Sea Ice Palace ang patungkol sa mga ito noong nagtungo siya sa Merem Alliance Headquarter upang humingi ng tulong. Napasigaw naman ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace at sinabi na ang mga ito ay ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, nang bigla naman na may tumatawa habang papalapit sa mga ito, at napasabi na isang karangalan para sa kanya ito, dahil hindi niya naisip na magagawa nitong matandaan ang pangalan ng kanilang sect, at ito ay ang Blade Mastery Sect leader na si Bayuk Ryu. Agad naman na nagpakilala ang Moyong Clan leader dito at sinabi na siya ay isa sa mga master ng Merem Alliance, at sinabihan si Bayuk Ryu na sa tingin ba niya ay magagawa niyang matakasan ang ginawa ng mga ito dito. Masaya naman itong napasabi na hindi niya inasahan na magtutungo dito ang isa sa mga master ng Merem Alliance, dahil ang plano niya lamang sa lugar na ito ay ang kuhanin ang kanyang kailangan at palihim na aalis, ngunit sa tingin niya ay hindi na mangyayari pa iyon. Kaya naman ay agad niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan na oras na upang muling magtrabaho, dahil dito ay agad naman na naghanda ang mga kasamahan nito upang lumaban. Naiinis naman sa nangyayari ang Merem Alliance Master dahil kahit hindi pa niya nagagawang makalaban ang mga ito, ay masasabi niya na totoong malalakas ang kanyang mga kasama, ngunit hindi niya magawang maramdaman kung gaano ba kalakas ang ilan sa mga ito. Nang bigla naman na tumawa ng nakakaloko si Bayuk Ryu at sinabi na buhay pa sana sila kung hindi lamang naging gaaman ang mga ito at nagtungo pa ilalim upang makuha ang essence core.
Matapos ay inutusan na nito ang kanyang mga kasamahan na umatake, na agad naman na sinunod ng mga ito. Sa kabilang banda naman ay malakas na sinabi ng Moyong clan leader sa kanyang mga kasamahan na pigilan nila ang pag-atake ng mga ito, sa nangyari ay sabay-sabay na sumugod ang mga puwersa sa magkabilang panig. Nang bigla naman na nawasak ang lupa sa itaas ng lagusan, at nagpalabas ng malakas na pag-atake, upang mapahinto ang mga ito sa kanilang mga paglusob, hindi naman makapaniwala ang tumatayong Palace Master, dahil mula sa pinagmulan ng malakas na pag-atake, ay may kung ano na bumaba dito, at ito ay isang napakabangis at napakalaking halimaw. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.